araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia, kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos, kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph sa City of Las Piñas. Tara, pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Una sa lahat, aleluya ka talaga. Tulad na sabi ko last week, tandaan natin tayo ay nasa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaya meron laging dahilan para magpasalamat kay Lord. May dahilan lagi para magpuri sa ating Panginoon. Kaya po, aleluya ka talaga. Sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi ko i-judge ang mga taong nakarinig ng mga salita ko, pero ayaw naman sumunod. Hindi ako dumating para i-judge ang mundo, kundi para iligtas ito." Minsan lately, naririnig natin na isang malaking red flag sa simbahan ay yung mga taong mapanghusga o yung mga judgmental at self-righteous. Di natin maiwasan, lalo na sa simbahan, may mga tao na matagal na silang aktibo siguro sa parokya o sa simbahan o sa kung anumang community o organization. At minsan, dahil matagal na silang aktibo, andun yung tendency na tignan yung mga hindi nila kasama, hindi nila kabahagi sa grupong yon bilang mga tao na hindi nila ka-level.
Kaya minsan, aminin na natin sa hindi, nagkakaroon tuloy ng feeling na yung mga tao na nasa loob ng simbahan, yung mga taong aktibo sa simbahan, sa ako anumang community, hindi lang sa parokya, kundi sa iba-ibang renewal movement, etc. Pag tayo nasa loob na, feeling natin, tayo ay okay na kay Lord at okay sa isa't isa. Pero yung iba, kailangan nila magbagong buhay, kailangan nila ma-convert, kailangan nila magsisi at magbalik loob sa Diyos. Minsan, sa mundo ngayon, ang pangit na ng tingin doon. Ibig sabihin, napaka-judgmental at self-righteous natin. At totoo naman, yun ang ayaw gawin ng Diyos. Yun ang ayaw niya ipagawa sa atin. Natitignan natin ang ating kapwa na medyo may pagiging mapangmata. Tinitignan lang yung mali nila, tinitignan lang yung mga pagkukulang nila, tapos tingin natin sa sarili natin, napaka-perfect at napaka-holy. Pero kung titignan natin, it works both ways. Una, sa mga taong nasa loob na, hindi porke tayo ay nagsisimba, aktibo sa simbahan, nagbagong buhay o converted na, pwede na tayo magpakakampante. In fact, the more na lumalapit tayo sa Diyos, the more na lumalapit tayo sa ating Panginoon, the more na dumarating ang temptation, the more na dumarating ang mga struggles, the more na nakikita natin na kulang pa pala tayo. Kapag gano'n na mangyari, ang dapat na attitude natin ay humility. Makita natin na work in progress tayo. Walang kumpletong Kristiyano, walang kumpletong Katoliko. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, nandun pa rin yung kailangan natin mga ayusin, baguhin, o ituwid sa buhay natin. At sana dahil sa humility na matanggap yon na tayo ay kulang pa rin, it should lead us to compassion. Na makikita natin ang kapwa natin na bilang mga taong kailangan ng ating pagmamahal, kailangan na ating tulong, hindi mga taong kailangang husgahan o babaan ng tingin. Sa mga tao naman na feeling nila they are outsiders, ito'y magandang paanyaya na ang Diyos kahit kailan hindi ka itataboy at hindi ka huhusgahan. Pero ang Diyos, kahit na sabihin na natin, tinatanggap niya tayo sa ating kahinaan, tinatanggap niya tayo sa ating mga kasalanan, hindi mapapagod ang Diyos na gumawa ng paraan para tayo ay magbalik loob sa Kanya. Hindi gusto ng Diyos na dahil makasalanan tayo, mag-enjoy at malunod na lang tayo sa kasalanan natin. Hindi. Gagawa't gagawa ang Diyos ng paraan para ilapit tayo sa Kanyang puso para maranasan natin ang Kanyang pagmamahal. At kung sakali pipiliin nating lumayo sa Kanya, hindi ito dahil sa Kanya, hindi ito dahil kay Lord, kundi desisyon nating lumayo sa Kanya. Kaya maganda rin pag-isipan natin na kung tayo ay nabubuhay sa isang sitwasyon na malayo sa Ama, malayo sa ating Panginoon, baka high time na ito, wake up call, sabi ko nga, para tayo lumapit na, kalimutan na lumang gawain, yakapin ang pagpapatawad ng Diyos, at magpaakay sa mga taong ready namang tulungan tayo at ilapit tayo sa Panginoon. At ito'y maganda paalala rin sa mga taong simbahan o mga taong aktibo na sa anumang gawain na maka-Diyos. Huwag tayo maging judgmental. Si Jesus nga hindi siya nag-judge, pero inanyayahan niya ang mga tao na magbagong buhay. Inanyayahan niya ang mga tao na lumapit sa Kanya. He invited everybody to a life of conversion, to a life of renewal. At kung si Jesus ginawa yun, paano pa kaya tayo Kanyang alagad? Ngayon tayo manalangin. Panginoong Jesus, salamat po dahil patuloy mo kaming tinitignan ng may pagmamahal at malasakit. Panginoong Jesus, salamat din po sa paanyaya mo sa amin na magbago at magbalik loob sa iyo. Sana po hindi kami maging mapangmata o maging judgmental sa pagtingin namin sa ibang tao. Nawa, makita namin na kami mismong nagsusumikap lumapit sa iyo ay may sarili ring kahinaan at pagkukulang. Hindi yun dahilan para magyabang. Hindi yun dahilan para isipin na kami mas better kaysa sa iba. Kundi sana ito po'y mag-akay sa amin na magpakumbaba at magkaroon ng malasakit na tumulong at umakay sa aming kapwa. At kung sakali man Panginoon kami ay madapa sa aming pagkukulang at kasalanan,
ibangon niyo po kami uli. Gusto naming lumapit sa iyo. Tulungan mo kami at yakapin mo kami uli upang kami ay mapabilang sa iyong mga alagad at hindi na po kami mawalay sa iyo kahit kailan. Dahil ikaw ang aming guro, ikaw ang aming pastol na gumagambay sa amin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating salita ng Diyos, salita ng buhay ngayong Miyerkules ng ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Dahil po nung Sunday ay Vocation Sunday, World Day of Prayer for Vocation, shout out po sa mga formators ng mga seminaryo, ng mga houses of formation, ng mga religious, o mga formators din po sa mga parokya, lalo na ng mga grupo ng mga kabataan at young adults. Tandaan, hindi tayo nandoon sa ministry na yon para isiping we are better than our foremans. Kundi, makita natin na sarili natin na katulad nila, tayo rin naghanap, tayo rin nagtanong, tayo rin sumubok na sumunod sa yapak ni Jesus. Nawa, magabayan natin sila ng tama at maging mabuting pastol tayo para sa mga susunod na maging mabubuting pastol ng simbahan sa darating na panahon. Tangkilikin po natin ang TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese of Parañaque. Shalom.